Kung mapapansin nyo yung Divisoria, padugyot na ng padugyot. Bumabalik na sa dati. Di ba? Padugyot na ng padugyot. Magkalat na yung mga basura, yung mga vendors nasa bangketa na. Actually, nasa kalsada na nga yung iba. Oh, di ba? So, ganun. Ganun yung napanood ko kay Yorme. So, dali-dali natin pinuntahan. Gabi. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Oh, yeah. Come on. Hit it. Ayan na. Oh, yeah. Huh. Okay, magandang araw sa inyo mga Iskonians natin, mga viewers natin dito sa Joe Malone TV. Isang yugyuga naman dyan. Ah! Humo! Grabe. Ang nakakatawa, yung discussion natin kanina sa part 1 natin, hindi natin napapanood yung papanood ko sa inyo. Sa sobrang daldal natin. Kaya ito yung sa part 2. Pero syempre, yugyuga mo na dyan. Oh! Come on! Ah, yeah! Yun. Oh! Grabe na sila ngayon, ha? Talagang tumatrabaho na. Oh! Ah, yeah! Hindi natin nasama yung discussion sa basura doon sa part 1 natin. Ah, yeah! Ay, ano lang to, 2 minutes lang to, nagyugyugan natin syempre, ha? Bago tayo dumako sa malupitan topic natin. Dami na ngayon. Ang dami ngayon. Grabe. Ayan na. Magandang araw sa inyo. Today is December 4, araw ng Wednesday, alas 9 na dito sa atin. Part 2 to, doon sa usapan natin. May papanood kasi ako doon sa part 1 natin, pero hindi natin napapanood sa sobrang daldal natin. Pero syempre, bago natin umpisahan ang topic natin, syempre gusto ko munang batihin ang mga masugid nating manonood, syempre dito sa Joe Malone TV. At syempre doon sa mga major sponsors natin kay Sir Christian at Ma'am Sophia para sa sound card natin from Singapore. Tapos syempre sa Tech Pro Unlimited para doon sa webcam natin. Tapos sa mga GCash donors natin, syempre walang iba kundi si Sir Ronald C. Yeah! Maraming salamat sir, pati din sa mga magdo-donate. Thank you so much. Pero syempre, low pressure. Kung meron lang kayong sobra, why not? Pero syempre, like and share, huwag kayong mag-skip ng ads. Okay na ako doon. Syempre di naman tayo di ba? Pero kung may sobra kayong blessing na gustong i-share, why not? Coconut, di ba? Wala namang pilitan. Pero sa akin, huwag lang kayo mag-skip ng ads. Pwede nyo i-play all kung maghuhugas kayo ng pinggan, nagluluto kayo, pakinggan nyo lang yung ating mga podcast, play all nyo lang. Okay na ako doon. Tapos huwag kayo mag-skip ng ads. Okay na tayo doon. Tapos syempre, don't forget na i-click mo yung like, tapos i-share mo na din doon sa mga tropa pits mo na Iskonian din. O, di ba? Shoutout sa lahat din ng mga Iskonians natin, sa mga bashers natin. Itong papanood ko sa inyo, ito yung kailan ba to? Noong isang araw lang, nung nasa Maynila ako. From Abad Santos all the way to Claro M. Recto to Divisoria. So, ando doon na yung mga tent. May mga tinda na. Pero yung kabila, wala pa. So, parang kumukuha pa sila ng mga tenant. Doon sa unang topic natin, kung mapapansin nyo, yun nga, na naglabasan na yung mga pages, na mga trolls na Facebook, sa pages na talagang tinitira na si Yorme Isko Moreno. Grabe na. Nag-level up na yung pagtitira nila. Dati medyo parinig-rinig lang, hearsay lang. Ngayon talagang rekta na Manila Mafia nga daw. Ito nga si Yorme Isko Moreno. Na talagang ang issue, dalawang issue.
parking at saka basura. So, nasagot na natin sa kabila yan. Itong ipapakita ko sa inyo, ito yung mga vendor sa Divisoria. Kasi may nakita akong video ni Yorme Isko Moreno na parang interview niya, na sinabi niya doon na kung mapapansin nyo yung Divisoria, padugyot na ng padugyot. Bumabalik na sa dati. Di ba? Padugyot na ng padugyot. Magkalat na yung mga basura, yung mga vendors nasa bangketa na, actually nasa kalsada na nga yung iba. Oh, di ba? So ganun yung napanood ko kay Yorme. So dali-dali natin pinuntahan gabi. Siyempre wala naman nagtitinda ng umaga eh. So gabi, eto nga Claro M Recto at eto ang nakita natin. O, pag-usapan natin to mamaya, panoorin nyo muna to. Abad Santos to, tapos kakanan ako ng Claro M Recto. Gabi yan, kaya wala masyadong sasakyan. Tapos sa stoplight, kakanan na kami. Naka-record na yan? Recto na yun. Recto. Yan yung footbridge, di ba? Yung tinatawiran natin. Ayan, no. Pagkakanan namin, ayun, no, may tent na kagad doon sa kabilang side. Ayun, no. Ayun, nasa kabila. Ayun, no. Ayun, no, sa kabila. Sa kabila, wala pa masyado nagtitinda. Ayan, ang dami, oh. Ayan, no. Oh. Wala pa. Ayan, no, iniintuan pa namin. Oh, yun. Wala kayo pa. Ayan, no. May basbas naman tayo. Kita mo? Sa kabila, may mga tent na. So siguro, naghahanap pa sila ng ibang tenant Hanggang na. para... Lagpas pa pala. Ito, ayaw mo na to. Ayan, oh, dami, oh. Oh. Dati meron sa Center Island na yan, eh. Kaso, pinagbawal, eh. Ay, sa kabila, meron na. Ayan. Oh, sa may Prime Block. Ayan, may nagtitinda na, oh. Mas marami kasing tao sa site na to kumpara doon. Kasi nandito yung mall, eh. Di ba? Ako na dito. Ayan, oh. Grabe, oh. Ayan, oh. Diyan baka close na. Dito, mga damit-damit yung nakikita natin, sapatos, usually mga RTW. May mga cellphone cases din, pero karamihan RTW, yung mga ready-to-wear na mga tinda, damit. Siyempre, nandiyan yung mga vendors, yung mga tusok-tusok. Ayun, ang dami doon sa site na yon. Ayan, ito, pinasok pa namin. O, ayan, mga RTW. O, yun. Pero pa yung sa kabila, kasi sa kabila, wala masyadong, nagtitindi. Pero may mga tent na nakaabang. O, yun. Yun na, ayan, o. Ito, kalsada na yan, ha? Kalsada na yan, ayan. Tatagos to. So, ayan, ito, wala pa masyado nagtitinda rito. Ayan. So, pagkanan mo ng Dagupan, Claro M Recto yan, puro pagkain naman yung nando doon. Dabi, di ba? Ito yung sinasabi ni Yorme na kung mapapansin nyo, yung Maynila, padugyot na ng padugyot. Ayan. Yan, o. Ito, nasa pwede. Ay, ito, Dagupan na to. So, pagkanan ng Dagupan, meron pa din dyan. Ito naman ang ginawa, parang ugbo style. Puro pagkain naman. Ayan, puro pagkain. Ayan, o. Pagka bumabiyahe ka doon, nagutom ka, kakanan ka dito, puro pagkain naman to. Siyempre, nandiyan na lahat. Sa malamig, sisig, shawarma, yung mga tusok-tusok, nandiyan din. Puro pagkain yan. Ayan, o. Ay, mga tusok-tusok. Lugaw, may dine-in pa. Lugaw siguro, pares. Ayan, hanggang doon, kabila. Ayan, Dagupan na to. Ayan, meron pa rin dyan. Ito, mga wala pang tinda, oh. Pero nakaabang na yung tent. Diba? Dagupan yan. Ayan, ang haba, oh. Yun. Ayun na. Yan yung sinasabi natin. Oh, yan, dati wala yan. During your mess time, wala yan mga yan. Pero ngayon, malapit na yung eleksyon, nagkabalikan na, at ayun na nga. Pwesto. Di ba? So, yun. Ang dami na. Ang dami na. So, siguro by this time, baka puno na yan. O, ano pa ito eh? Pakailan ba ito?
Siguro to, ano ba yung Wednesday? Siguro mga Monday to, no isang araw. So ngayon, baka marami na kasi marami na magpapasko na. Di ba? So yun, nakakalungkot lang sa part namin na kami mga vlogger, na nasubaybayan kasi namin to eh. No hate sa mga vendor, no hate sa mga vendors. Lalo na sa mga kaibigan natin, mga vendors. Marami akong kaibigan ng mga vendors, no hate. In fact, alam niyo yung sinasabi ko, na hindi naman lahat to taga Maynila eh. Hindi naman lahat to taga Maynila. Siguro may mga iilan dito, Maynila. Pero karamihan dito, mga outsider. Meaning, mga hindi taga Maynila na gusto makapagnegosyo sa Divisoria. Like what I've said lagi, na kung pagbibigyan mo lahat ng vendors na makapagtinda sa Divisoria, lahat ng mga businessman na gusto makapagtinda sa Divisoria, mga businessman yan eh. Di ba? Na makapagtinda sa Divisoria. Puno yan. Puno yan. Wala kang dadaanan. Parang dati. Di ba? Parang dati. Pwede kayong mag-search kung ano itsura ng Divisoria noon before Yorme's term kumpara doon sa naupo si Yorme. Kung pagbibigyan mo lahat ng vendors na makapagtinda, lahat ng mga businessman na gustong makapagtinda sa Divisoria, puno yan. Wala kang lalakaran. I'll tell you honestly, puno yan. Kasi alam ko yan eh. Diyan ako lumaki oh. Diyan ako lumaki. Yan Dragon 8 na kinakatayuan na yan na kulay green. Diyan kami lumaki. Kami mga batang pandago. Batang dagupan to eh. Alam ko yan. Alam ko yan. Alam ko yung istorya ng Divisoria na yan. Alam ko kung paano nag-evolve yan. From maraming tao, traffic, hanggang sa dumating si Yorme, nilinis, lumuwag. Hindi nag-amoy palengke. Hanggang sa ngayon, naging ganyan. Alam ko yan. Diyan ako eh. Witness ako dyan. Maniwala kayo sa akin. Diyan ako lumaki. Alam ko yan. Alam ko yung pasikot ng Divisoria. Diyan ako lumaki. Kaya nga pag diyan ako pumupunta, hindi ako ilag eh. Hindi ako natatakot. Kasi marami akong tropa dyan. Diyan ako nag-sidecar eh. Diyan ako nag-sidecar. I will never forget yung unang-unang pasahero ko sa sidecar. Pierre 14. Mula dyan sa Dagupan. Kasi dyan, sa may kanto ng Dagupan, yung Dragon 8, merong sakayan dyan na papuntang Pierre. Yun ito pa nga sigaw niya, Pierre 24, 6, 8, 10, 12, 14. Kabisado ko kasi every time nalalabas kami ng Dagupan, alam na mga batang Dagupan yan, merong terminal doon. Isa-isang jeep lang yan. Hindi siya talaga terminal. So hihinto yung jeep, tapos may sisigaw, Pierre 24, 6, 8, 10, 12, 14. Wala na nga ngayon eh. Ewan ko kung saan napunta yung sakayan na papuntang Pierre. Diyan ako nagsa-sidecar eh. Kaya alam ko. Alam ko yung istorya. Hindi niyo ako mababato dyan na kesyo ganyan, na kasinungalingan sila sabi ko. Diyan ako lumaki. Diyan ako nagsa-sidecar. Yung kinakatayuan niya, yung left screen nyo na yan, cluster building na tutuban yan. Nasunog kasi yan, kaya ginawa ng parking lot. So 3 kasi, 4 actually, ang building ng tutuban. So ito nakikita nyo sa gilid, sa left screen nyo. Yan yung cluster building. Tapos yung sa gitna, yung kay Andres Bonifacio, yun yung Tutuban Center Mall 1. Tapos sa likod nun, Tutuban Center Mall 2. Doon na uso yung night market. Yung may mga kainan. Tapos susunod yung Prime Block, yung sa kabilang side. Kabisado ko yun. Kasi dyan ako lumaki. Andyan pa rin ako ata nung nasunog yung cluster building. O wala na ata. Nasunog yung cluster building yan. Kaya naging siyang bakanting kanyan. Naging parking na lang. So hindi na nila pinatayuan pa ng building. Cluster building yan, yung kulay puti. Diba? Tapos kantong-kanto niyan, China Bank. Doon ako nakapili. Doon ako nakapila ng sidecar, kaya alam ko. Hindi mo ako maluloko dyan. Taga dyan ako. Maniwala kayo, taga dyan ako. Alam ko yung istorya ng Divisoria. Alam ko yung history ng Divisoria. Alam ko kung ano yung nangyari during past mayors. Kaya ko ikwento sa inyo. Ito yung kagandahan namin. Namin mga malilenyo na nagkikwento about sa Maynila. Kumpara kay makagago na nagkikwento about sa Maynila na hindi naman taga Maynila. Tapos anong sasabihin niya? Na pumupunta naman siya kasi ng Maynila. Kanino kaya maniniwala? Doon sa taong lumaki sa Maynila na nagkikwento about sa Maynila? O yung taong hindi naman taga Maynila, pumupunta lang pero kung makapagkwento, kala mo kabisado niya ang Maynila. Diba? Pakadali mo dyan niya, maligaw yan dyan eh. Katundo eh. Di ba? Maging wais tayo, mga Manilenyo.
Hindi porket, I'm sure yung iba, hindi na nadadala sa ayuda yan. Alam na nila kung sino yung boboto. At gaya na sinabi ni nanay, tanggapin nyo kung ano yung binibigay. Kasi unang-una, hindi na nyo namang hiningi. Pangalawa, binigay yan. Pag hindi mo tinanggap yan, baka sabihin, ang arte-arte mo naman. Tanggapin nyo. Binigay eh. Di ba? Di ba? Pagbigay, tanggapin. Di ba? Huwag kayo, hindi naman kayo humingi. Pero dapat, alam nyo kung sino yung boboto nyo. Hindi lang yan Hindi lang to. Kasi next year, sigurado marami pa mamimigay. Okay lang, sige, tanggapin nyo. Ayuda, bigas, delata, pera, nakasobre man o hindi, gamot, anything na ibibigay, tanggapin nyo. Sige, walang problema dyan. Binigay, hindi naman natin pinilit. Di ba? Pero pagdating sa botohan, ito na yon. Puso at prinsipyo na yon. Alam na natin kung sino iluluklok natin. Yorme Isko Moreno. Di ba? Maraming ginaba, maraming nagawa. Meron pa nga nagbalik sa, may na pa nagko sa akin eh. May nakarating pa sa akin na Maynila na back to zero daw ang Maynila. Meaning to say, I don't know if it's ilan eh. Meaning to say, wag muna. Wag muna. Basta, kayang-kaya ni Yorme yan. Kasi alam natin na si Yorme, maraming sponsor na darating. Malakas ang karisma nito sa mga sponsors, sa mga donors eh. 'Di ba? So magkakaroon ulit ng pondo ang Kamaynilaan. Alam ko, kayang-kaya ni Yorme. Nagawa nga ni Yorme noong time na yon na kung kailan limited lang yung galaw natin kasi pandemic. Di ba? During pandemics, limited yung galaw natin. Pero si Yorme Isko Moreno, holistic pa rin yung galaw niya. Pangkabuuan. No? How much more Yorme Isko Moreno can do today kung saan walang pandemic, mas malaki yung pwede niyang lakaran. Hindi limitado yung galaw natin. I'm sure mas marami pa siyang kayang gawin. Yorme Isko Moreno lang. Grabe. Attendance check tayo sa baba. Please comment down below kung saan man kayo lupalop naroroon. Let's say you're watching from Japan, you're watching from Canada, you're watching from Switzerland, Illinois, Chicago, anywhere in the Philippines, around the world. Maraming salamat mga kayon sa pagtutok nyo. Ito lang masasabi ko. Ako, patuloy akong maniniwala kay Yorme Isko Moreno. Patuloy natin na ipagtatanggol si Yorme. May upload ako dyan, mga clearing operation before. Ano lang yan? Pampataas ng engagement. Kasi medyo bumawas yung views natin eh. Kaya ako nananawagan ako sa mga nanonood sa atin. I-click, kung wala kayong gagawin, i-play all nyo lang yung video natin. At sobrang laking tulong na sa amin mga social media influencer. Kasi tataas yung engagement eh. Mare-recommend kami ni YouTube. Kasi ganito yan. Ang recommendation ni YouTube, hindi per channel, per video. So, may mga video na magpe-perform na mataas. May mga video na magpe-perform na hindi. Hindi channel. Walang pakialam si YouTube sa channel mo. Ang pakialam niya is yung video. So, pag maraming engagement to, mas lalo niya i-recommend to. Mas lalo tataas. Pag ito, wala masyadong engagement, yan, yung particular na video, bababa siya lalo. Hanggang sa parang hindi siya nag-i-exist. Kaya marami nagko-comment sa akin eh, ang tagal mo nawala. Buti nakita kita, buti nag-upload ka. Araw-araw ako nag-upload. Di ba? Kaya importante na i-click mo yung notification bell. Kasi siguro pagka binuksan nila yung YouTube, kung ano yung nasa harapan nila, browse lang. Di ba? Usually, ganun tayo. Hindi naman tayo pumupunta sa channel tapos titignan natin kung may bago. Bihirang-bihira yung ganun. Usually, what people do, pagbukas ng YouTube, browse. Kung ano lang yung matapat, yun lang yung papanoorin nila. Yun yung nire-recommenda lahat ni YouTube. Paano kung hindi nire-recommenda yung video mo kahit na bagong upload? So, hindi siya mapupunta dito sa home feed ng YouTube. So, hindi siya parang ang tendency, parang walang upload si kasi hindi lumabas. Not unless, i-click mo yung notification bell doon sa bell mo, dyan sa homepage mo, makikita mo kung sino yung mga nag-upload. So, ganun. Kaya alam namin, kaya kung meron akong nire-upload na video, it only means lang na yung particular na nire-upload ko na video na yun, hindi siya nag-perform before. Hindi siya well-performer before. Kaya ako siya in-upload ulit. Gaya nito ni Nanay, I'm sure napanood na ito ng iba. Si Nanay na maganda yung sinabi, yung retired teacher, hindi siya nag-viral, hindi siya konti lang yung views. So asahan mo na by next week or next year, i-re-upload ko siya ulit. Baka sakali mag-perform siya ng maayos. Kasi sayang eh. Sayang yung sinabi ni Nanay kasi ang ganda ng sinabi ni Nanay. So gusto ko sana kayo,
yung mga nanonood sa akin, kung may time kayo kung may time lang, hindi required. Kung may time kayo, i-click nyo yung ating video. Kaya importante na like, share, tapos i-heart mo, i-like mo, o i-dislike mo. Pwede yun, parehas lang yan. O i-share mo, tapos pagka may time ka, i-play all mo lang. Para kay Yorme, para kay Isko. Kasi, alam mo yun, para ako naman, ginagawa ko naman lahat, reaction video. Kasi gusto ko to, personal space ko to. Personal space ko to kasi napapaliwanag natin. 'Di ba? Hindi lang one way. Kasi pag nanonood kayo ng video natin, whether it's clearing or reaction video, clearing or video, one way lang eh. Kayo lang yung nanonood. Hindi na-explain ni content creator. Not unless yung ganito na reaction video. Na-explain ko, gaya niya, na-explain ko yung algorithm ni YouTube. So, alam nyo, di ba? Ito yung kagandahan pagka reaction video. May take away ka eh. Di ba? May take away ka doon sa pinapanooran mo. Gaya na nga sinasabi ko kanina, saka ngayon. Di ba? May take away yung manonood. So, two-way. Di ba? Two-way. Mas maganda pa nga ito kung nakakapagbato kayo. So, sooner or later, magla-live tayo. Para nakakapagbato kayo ng question and then we get the chance not to explain kung ano yung tanong na yon. So, sooner or later, magla-live tayo pagka natayo na yung studio natin. More live naman tayo. Okay. Maraming salamat mga kayo sa panonood sa atin at pagtutok dito sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first.